Opo. Kung makikita po natin 'no, template na po 'yan, eh, templated na 'yan. Every time na meron tayong yellow and red alert, ang kasunod talaga niyan ay Mm. price increase. Aha. At kung titignan po natin 'no, on a yearly basis naman po, 'yan 'yan palagi ang nangyayari. Kaya ang kine-question po natin diyan is, ano nga ba ang sistema, yung energy system natin mula transmission, power generation, distribution utilities at sa buong energy sector Mhm. kailangan ng reforma, kailangan ayusin. So, yung bill shock hindi na po 'yan bago, yearly po na meron tayong bill shock. Pero para hindi po mapansin, ang ginagawa po ng ERC is staggered payment, 'no. Mhm. So, ikakalat nila 'yan para yung recovery ng electricity cost ay several months gagawin nilang staggered para po hindi maramdaman ng consumers. Pero maling-mali po ito kasi dapat dun tayo sa root cause of the problem. Why are we having electricity price increase almost every 2 months? Mhm. Ang nakakapagtaka kasi dito, Sir Nick, ay, ano man ang season, palagi tayong nagkakaroon ng yellow and red alert. Pero more so kapag ganitong tag-init o kaya naman may El Nino kasi nga 'di ba, for some reason kasi lumalakas din daw yung konsumo ng mga consumer, tapos siyempre yung supply hindi naman nadadagdagan. 'Pag sinabi niyo pong templated, hindi naman po siguro sinasadya ano? Yan po, yan ay gusto rin natin malaman. May mga ibang consumers po tayo na located in other areas. Yan po yung sinasabi nila sa atin na bakit parang sinasadya, kasi Mm. bakit parang sabay-sabay, Mhm. 'no? Sabay-sabay yung Yung kung shutdown ng sakali mga sabay-sabay planta. ang yes po, na nagkakaroon ng unscheduled shutdown, sabay-sabay rin ang price increase, Mhm. sabay-sabay din na nagkakaproblema o pumapalya 'no, sa transmission grid. Hindi Mhm. po natin sinasabi na sinasadya ito, ang Mhm. sinasabi po natin is bakit kaya? So, sana paimbestigahan natin, eh, kung mapatunayan na sinasadya o may company, someone should be accountable, Mhm, mhm. 'no? Meron na ba Yun yung oo. hinahanap natin dito, yung accountability. Mhm. Ano ho ba ang tingin niyo na kadalasang dinadahilan ho kaya wala ring magagawa yung mga distribution utilities o kooperatiba dahil mahal ho talaga ang generation charge daw. Mhm. Yung pagkuha, yung supply ho Pag mismo mahal. Paglikha ng kuryente, Oo, mhm. oo. Kumbaga may sumusunod daw tayo sa diktaho ng presyo na yan at sila mga naniningil sa atin, distributor, wala silang magagawa kundi ipasa rin. So ito yung bili ng ang generation, so wala tayong magagawa. Hindi naman namin pwedeng wag singilin ho yan. Sir Opo, Nick, oo. sa ating mga distribution utilities, including ang ating mga electric cooperatives, bagamat ang mga, transmission at saka generation cost Mm, ay pinapasa nga lang diretso 'yan. Pero etong ating mga distribution at electric cooperatives, meron po silang magagawa para ibaba pa ang presyo ng kuryente. hmm, Number one, yung sa kanilang pagpili ng power supply agreement, kung Mhm. kanino sila bibili ng source ng power, 'no. hmm, Minsan kasi umaasa na lang sila sa EPSA or Emergency Power Supply Agreement. Ito yung Mhm. 1 year lamang. Minsan naman umaasa na lang sila sa WESED na kapag nag-spike ang presyo sa WESN ay talagang papalo din naman Mm. ang bayarin ng mga consumers natin. M So, hindi hindi yung walang magagawa ang ating mm, mga EC or mm, distribution utilities, mm, 'no. Marami po silang magagawa. Umpisahan natin do'n sa pag-source ng ating mga least cost at mm, most reliable na power supply. Second, sir, is yung efficiency, yung pagbaba ng systems loss, Mhm. mm, trabaho rin po ng EC yan. Pag-upgrade ng kanilang mga pag-upgrade ng kanilang mga facilities mm, at sana po paiklinan po sana nila yung pila. Grabe, pagbayarin po ng bills, ang haba-haba ng pila, kawawa po Mhm. yung mga mm. seniors natin. Oo. Okey. So, Pero marami po oo. mga puwedeng gawin na makakapagpababa sa ating mga Pero rates. meron ba tayong sapat na bilang ng mga producer, mga Distributors. yung May choice ba? nagpo-produce? Oo. May choice ba? May pagpipilian ba, Sir Nick, na, "Oh, eto masyadong mataas, eh, Oo, dito oo. muna ako kukuha." Eh, sa Meron ba? ngayon nga lang, eh, kulang-kulang tayo sa supply. So, ibig sabihin limited ang supplier natin, gano'n ba 'yun?
Ah, in some areas in Visayas and Mindanao area po, no, marami po mga supply Mm. and pwedeng po pumili si consumer kung Mhm. saan niya gustong kumuha ng power Kuryente. supply Mhm. through the ARCOA na tinatawag natin, or kung meron kang 100 na kilowatt Mm. na konsumo, Mhm. pwede kang pumili po kung gusto mo ng RE, kung gusto mo ng coal, diesel, no? Meron pong choice, yung retail competition and open access Mm. na tinatawag. Mm. Pero at most times, ma'am, on a what do you call this, on a daily or generic na proseso, Mm. pwede pong pumili ang electric cooperative Oo. by conducting CSP or yung ating competitive selection process. Mhm. Ipapabid po nila yan. So pag merong pong nagbid na ating mga power generators, pipiliin po nila sino ba yung least cost, sino Mhm. ba yung most reliable. Mm. So by conducting a competitive selection process or proper bidding, no, we can ensure na consumers ay makakakuha ng mas maayos na supply ng kuryente. Yan po ay nasa ilalim ng IPIRA law. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bakit This is under hindi- the IPIRA law. Kung nagsasabatas dyan, bakit hindi po nagiging choice o hindi nagiging kalakaran sa industriya? Hindi sinusunod. Oo. Bakit tayo nakadepende sa WESM at saka doon sa mga emergency power agreement? Yes, oo, no. At times kasi, our laws are very good, pero the implementation of the law is sometimes weak, no. Kaya po kung gusto talaga nating ayusin ang ating energy system, kailangan po lahat may reform. Mm. Hanggang po sa ating mga regulators na nagpapatupad ng ating mga batas, no, dapat may reform po sa buong energy system, from the generation, transmission, distribution, regulators, and dapat isama na rin po ang consumers. Okay. Parang sinasabi, parang yung pagkuha natin ng pagbili ng mga gasolina. Oo. Di ba? Yung Oo. pinagbabasihan Yes natin, po, sir. yung Platts ba yun sa Singapore? Oo. Yun, di ba? MOPS. Oo, MOPS. Oo. So doon tayo. Pero marami pa palang option na hindi na natin alam. Marami Sir. kang pwedeng pagkunan ng, Pwede. ng crudo. Sir Nick, Oo. no? Yes po, tama po Pero yan. dito sa bill shock, ano ang unang-unang dapat silipin Mm. ng ERC? Kasi ang sabi po ng ERC, Sir Nick, iniimbestigahan na nila ito. Opo. Ang importante naman po sa bill shock ay yung unbundling. Tignan natin bakit nga ba o ano ang majority of the factors kung bakit tumaas yung presyo ng kuryente, Mhm. no? So yan ba ay dahil sa generation charge, Mhm. transmission charge, or other charges? Oo. Titignan din natin ano ba yung mga tumaas. So kailangan unbundled po yung electric bill ni consumer. Kasi baka mamaya yung systems loss pala yung mataas, Mm-mm. o kaya baka mamaya taxes, no? So ayun po, ma'am. More than po dun sa bill shock, sabi ko nga, ma'am, yung root cause sana, dun tayo sa root cause ng problem. Kung Mm. bakit talaga tumataas ang presyo ng kuryente, Mm. no? Dun yung kailangan tignan natin, which is ang mga top reasons kung bakit tumataas ang presyo ng kuryente. Number one is yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Mhm. So apektado po yan, no? Kasi halos lahat po ng ating coal at diesel, ini-import po yan. Imported lahat ang raw materials. Mhm. So once na tumas ang presyo ng imported raw materials, automatic po pass on po yung charges ng Correct. raw materials sa Mm-mm. paggawa ng ating kuryente. Number two po, ma'am, na dahilan ng pagtaas ng kuryente is doon sa power supply agreement. Pag nagkamali po yung ating electric cooperatives or yung ating distribution utility sa pagpili ng supplier, no? So, yan ang isang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng kuryente. Mhm. At number three po is yung inefficiency ng ating power sector. Mm. Yung inefficiency na yan, maraming nagsa-shutdown na planta, mahina ang ating regulators sa kanilang pag-implement ng batas. Lahat po ng ating inefficiency ay nakakaapekto sa pagtaas ng presyo Tsaka ng ating yung kuryente. technical and non-technical pilferage ng kuryente, di ba? System loss. Yes po, sir. Systems loss. Yes, Oo. ma'am. Yes, Yun ma'am. ang mahirap eh. Tapos ang pasa nun, ang gastusin atin. Yes.
'Di ba? Yes, Oo. tama po. Oo. Yun ba ay dapat ano bang pwedeng magawa doon? Kasi Sa sasabihin system loss. sa May VAT systems pa yun, loss. Weng. May Oh, VAT pa. yan. Oh. Biro nyo yun. Ang doble-doble patong. Yes po. Correct. Oh. Opo. Kung titignan natin yung technical loss, wala na tayong magagawa diyan kasi it's a technical loss na yung Correct. travel ng ating kuryente mula sa Mhm. planta Mm-mm. papunta sa bahay. Meron talagang technical loss sa sobrang haba. Opo. Pero pero yung sa pilferage, ayun, oo. bakit walang pakialam yung mga companies? I mean, dapat kung sila ninanakawan, hindi ba dapat sila ang numero uno na magpapatigil sa pagnanakaw na yan? Mm-mm. Hindi ba sila dapat ang numero uno na naghahanap ng paraan? Bakit kapag sa electric companies, parang relax lang, chill mode lang, parang hindi masyadong pinapansin yung mga nagnanakaw sa kanila. Mm-mm. Kasi po, lahat ng ninanakaw na yan ay hindi kumpanya ang nagbabayad kundi consumers. Ayun. Wala Bakit silang kaya lugi. kung tanggalin nila sa consumers, Mhm, mhm. ibigay nila yung accountability ng systems loss, no, ng pilferage doon sa company. Tignan mo ma'am, Mm. automatic yan, baka wala pang isang buwan, kayang-kaya na nilang isolve ang pilferage na yan. Oo. Kung For halim- now, Kung halimbawa, all Sir Nick, Yes, ma'am. hindi mawawala yung system loss sa bill nating mga power consumer, ilang porsyento yung mawawala sa bayarin natin? kung sakali ma'am, depende po kung anong area Mm. at depende kung gaano kataas ang systems loss. Although may capping naman ma'am ang systems loss, Yes, oo. pwede tayo mababawasan ng 5% pataas. Mhm. Pero kung titignan natin ma'am, bukod po sa systems loss, kasi patong-patong ma'am yan eh. Correct. May tax din yan. So Mm-mm. kunyari, yung systems loss mo nabawasan ng 5%, mababawasan ka pa ng additional 12% na Correct tax. na VAT, So oo. 17% na. Mm. Kung titignan kasi natin ma'am, mula generation, may tax ka dyan, 12%. Transmission, may 12% din. Mm. Distribution, may 12% din. Mm-mm. So, titignan po Totoo natin, yun. aside from the Patong-patong yun eh. tatlo na tax, may iba pang tax. Yan. So yung May- lahat na patong-patong na VAT na yon sa lahat ng stages ng production at distribution ng kuryente natin, kasama yun sa bill natin lahat. Yes ma'am. Kasama Oh. po sa Kaya sobrang taas Pass on ng po sa kuryente consumer. natin, Sir Nick. Eh, kasi Yes po, opo. ibig sabihin pag takso yan, gobyerno Mm. sa gobyerno ang Yes punta. po. Totoo. So dapat ang gobyerno siguro ay mag-isip-isip ng paraan. Huwag naman ho sobrang baka pwedeng buwagin na to, Moderate tanggalin your na to. tax. Oo. Kasi nakikita naman natin ano bang benepisyo sa taong Totoo, bayan. Kundi oo. wala eh. Araw-araw ngangahaw tayo. Tapos meron pa yung may lifeline subsidy pa na binabayaran Meron. tayo. Ha? Meron. Yes po. Oo, di ba? Senior citizen discount. Yan pa. Yes. Okay naman ho siguro yan. Wala tayong problema doon sa Wala, kasi lifeline. maliit lang ang Tinatanggal sa bill porsyento niyan. natin. Oo. Kaya lang sa atin, kailangan yung pwedeng gawin na pwedeng tanggalin sa pasanin ng mga consumer. Sana tanggalin na. Yan. So, halimbawa, Sir Nick, kailangan na ba ng amendment sa IPIRA law para magkaroon talaga ng malawakang reforma sa industriya po ng kuryente? Yes po, kailangan na po natin ng reforma because the framers of the IPIRA in 2001, the framers of that law was to solve the power problem in the year 2000, 2001. Ngayon po ay 2026 na po. So 25 years, no. So marami pong mga provision under the IPIRA law na kailangan pong i-amend para po angkop siya sa pangangailangan ng mga consumers ngayon. Katulad po niyan yung pag-contract ng power ng distribution utility sa kanilang sister company na power generation. Mhm. So, it's, conflict. alam niyo yun, parang conflict of interest. Oo. And then, it's under the anti-competition law, bawal po sana Bawal, yun. oo. So, ipagbawal sana nila. Pero under the IPIRA kasi pinapayagan po yung 50%. Imagine nyo po, 50%. Oo. So, katulad po yung tinatanong nyo kanina na bakit maraming taxes at bakit parang walang umaangal, consumers lang. Kasi po lahat po ng tax ng kumpanya, consumers po ang nagbabayad. Totoo yan. Imagine po natin yung tax ng NGCP, tax ng transmission, hindi po binabayaran ng NGCP yan. Tayo pong mga consumers. Oo. Nakapasa Tax sa ng power atin. generation, tayo Oo. rin po.
Buti sana Ayun kung po. may iba pang mga mga power provider o distributor Wala eh. tayo. Wala tayo. Sila lang. Isa lang di ba? Oo. Mm. Pero ngayon, papunta ho tayo doon, panghuli lang sa direksyon, yung, Mm. yung protection, sabi niyo nga, protection ng mga consumer. Ano magagawa ho ng iba na nakita nila, grabe, dito yung average na Dumoble yung bill ko dumoble. Oo. Meron ba ho, pwede ba sila magprotesta niyan at pakikinga? Kasi kawawa, walang mapuntahan eh. Mm-mm. Pagka- Walang laban. Walang laban eh. Mm-mm. Umaasa na lamang na mayroong mag-iingay ho dyan ng mga politiko, Totoo. pero hanggang ingay lang. Kasi Mm-mm. walang realistic na solusyon na maibibigay. Totoo. Ano magagawa? Ayun. Opo, unang-una po kailangan nilang intindihin yung kanilang bill at kailangan nilang tignan saang banda yung pag-increase, no? Para makita po nila at malaman po nila kung paano makapagreklamo. Mm. Pwede silang magreklamo sa kanilang electric cooperative o sa kanilang private distribution utilities Mm. kung nakita nila na may anomalya doon sa kanilang bill, Mm. no? Kung biglang nag-spike up yan at hindi may paliwanag. Pangalawa po, pwede rin po silang lumapit sa ERC, Mhm. no? Although yun nga po minsan ang bagal Mm. ng cases, no? But they can consider going and filing a case sa ERC. Oo. Pangatlo po ay consumer participation. Ito po yung hinihingi ko. Kaya po ang pare ay isa sa aming mga advokasya ay energy literacy. No? Nagtuturo po kami how you can read your bills, how you can Mhm. understand Mm. the energy sector sa mga iba't ibang mga barangay at iba't ibang mga lugar, no, para mas makapagbigay ng edukasyon at Mm. mas informed ang desisyon ng mga tao. Yun po. So ang pwede rin po silang mag-message sa akin or pwede silang mag-message sa aming page, Pare Consumers. At pwede niyong samahan siguro sa kanilang mga reklamo. Kasi hirap Oo. din na sila lang on their own eh. Walang diba? boses talaga Walang boses sa di mga ba? yan. Oo. Kailangan meron ng kapare. Totoo Yan, yan. yung Oo. grupo. Andyan ho kayo, yung grupo Yes. pare. Saka siguro Oo. panawagan na rin natin, Sir Nick, doon sa mga distribution company, halimbawa, o sa ERC. Seryosohin yung pagsasampa ng kaso sa mga magnanakaw ng kuryente. Hindi porket mahirap po tayo, may lisensya tayo para magnakaw ng utilities. Magnakaw ng tubig, magnakaw ng kuryente, kasi pasan-pasan ng buong bansa ang inyong pasakit, di ba? Okay lang kung iisa ka ay hindi. Pag nasanay maramihan isang buong community, 'di ba Sir Nick? So yung ganon, maging Tama po. disiplinado tayo sa bill natin, cargo natin bayaran ito. Para depende sa konsumo mo, depende sa bayad, kakayahan niyo magbayad, hindi Yan. po ba? Tsaka Opo. tsaka partner, yung mahalaga, Sir Nick, yung bang maging transparent, mahalaman talaga natin magkano ba talaga ang tunay na presyo ng kinukuha nating power supply. Iyon, ha? Kaya Maging sinasabi niya transparent. kailangan unbundled eh. Oo, Unbundled lahat. Bukas ang libro. Correct. Alright, Salamat, Sir Sir Nick, Nick. thank you. Sa oras. Sa uulitin po ulit. Yes po, Ma'am Weng and Sir Weng. Thank you po very much ulit. Good Maraming morning, Thank you. sir. Magandang Thank umaga. you. Ginoong Nick Satur Jr., ang Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE.